still in the Christmas season. No? And we were singing about commemorating sa birth sa atong Ginoong Jesucristo. Kung karon, ang tuluhan sa atong, salamat eh, choir, no? God bless. Entrusted to grace. Mauna ang atong pagpamalandong karong buntaga. Ang pagtugyan ngadto sa grasya. Okay? And kita, ingon nga mga katawhan sa Ginoo, nganong kini ang title because daghang mga butang sa atong kinabuhi nga limitado. Nga ang ato lang nahimo, nga ato silang matugyan diha sa grasya. Ang atong ugma, ang atong pamilya, ang atong mga kaanakan, ang atong mga apo, ang atong mga apo sa tubo. No? We need to entrust even this church. No? Kung magpabilin ba ni nga buhi hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong tema, mga igsoon, is God's grace equips leaders to guard His blood-bought church with vigilance, integrity, and faithful service. So, magahisgutan about God's grace that equips leaders. Yung makaingon niya na, di na ko leader, pastor. No. I do believe, as pastor of this Grace Point Presbyterian Church, nakitang tanan mga leaders sa atong kaugalingon nga katungod. No? Ako leader spiritually, no? Niini nga simbahan. Kamo ang mga parents, leader sa inyong panimalay. No? And kahinanglan ninyo o kaalam gikan sa Dios kung sakon pag-atiman sa inyong panimalay. Naapoy mga leaders diri sa simbahan, natay elder, natay mga deacons and deaconesses, natay mga youth officers, si Ate May, leader sa kabataan, o sa mga women. No? And ang mga batang ko nato, leader po sa ilahang kaugalingon nga kinabuhi. No? Naapoy mga buffalo nila, di ba? No? Leaders na sila mga barkada, na sila mga kaila, no? Na kundi buffalo nila. So, leader po sila in a sense. That is why kung kitang tanan mga leader, we need God's grace. Aron masangkapan ta sa grasya sa Ginoo mga igsoon. Ang tumong sa atong pagpamalandong karong buntaga is to guard and to entrust the flock. Ako, as pastor, lately, naka-realize jud ko kining phrase tinuod gyud ay let go and let God. No, let go and let God. Gani mag-extreme ni Ate May. Sometimes matinta ko declare ba nga kining mga bata ni Bro Ate May mas di na nato ni makitaan. Nasa ilang pagkato dindi ni ron sa Ginoo matagan ta maayo ang lawas. So we need to let go and let God. We don't know unsa ang ilang ugma, asa sila padung, no? Unsa ilang ginahimo, unsa ilang ginabuhi. As a leader, whether you're a parent, whether you're a pastor, you're a church leader, or usa ka sa mga batan-on nga leader sa inyong mga friends, no? As Christians, ang tubong nato na to guard and to entrust the flock entrusted to us. Ang mga ginikanan, ang ilang flock, ang ilang panon, ang ilang mga kabataan. No? Ang mga apuhan, ang ilang panon, ang ilang mga anak, apo, o apostol. Kung dili nato mahimo ang tanan. And that's why isip Kristohanon, no, we need to guard and to entrust. Atong pananibdan, o atong itugyan sa Ginoo ang mga tao nga gisangon sa ato sa Ginoo. Because ang problema karon, leaders, tanang ba leaders actually, mga pinang pastor, prone to fear, greed, and distortion. Tanang nga leader. Whether presidente ka, whether senador ka, whether kongresista ka, mayor, no, gobernador, barangay kapitan, pastor, no, leader sa kumpanya, leader sa asosasyon,
We are prone to fear, no? Mahadlok ta, kung tungod aning kahadlok, dili nato mapatuman ang atong leadership. No? Greed. No? Gusto nato ang mga butang na naa sa uban. And distortion. Saan yung distortion? Lahi na ang atong panglantaw sa kamatuoran. It is distorted. No? And that is why right and wrong, lahi po na atong panglantaw. Okay? Good and bad, malahi po. These are the problems we are facing right now as leaders in our own life. Busa ang pulong sa Ginoo, nag-argue ka nato. Because leaders are prone, Christ's grace equips and sustains. Tungod kay kita, maluyahon, kung daghang kahuyan mo, apan, ang grasya ni Kristo, maoy mo equip nato. Maoy mo hatag nato og wisdom. Ug maoy mo pabili nato sa leadership position. No? Nga sa tinuod ang tinuod nga leader, di man ganahan mo maging leader. Kasagaran sa mga tinuod nga leader, gipugos ng mga mabutang diha. Katong, ano sa ito katong outsider? Gahapon ba ito? Gahapon ba ito? Friday. Storya ako ni Pastor ni Brother Peter, katong British, ni Brother Johnson. Kung ako'y pabuton, gusto na ako nga kontra ko scholar. Nang bitaw sa library. Nora, sige basa, sige tuon, sige suwat. But then, God has forced me to be here. And because leaders are prone, kailangan nato og grasya. Dapat mga ginikanan nagpalit ng pagkaginikanan, di ba? No, uyab lang ta sila, uyab lang ta tayo naman tayo. Ano ko uyab lang, tabi na dito. Ginikanan na dito. Okay? You are forced to be in that position. And then, now, you are a leader of your household. So, kailangan mo og grasya ni Christ para ma-equip kung saan mo pagkatiman ang iyong mga anak. Ako bitaw, lately, karon nga na parang idarat, na ay part sa kuha ng pasalamat. Nga wala matagi ni Lord. No? As I was telling you, ang akong background, lahit yun. No? Lahit yun. Ang younger brother, kanang 2 por 2, buak na sa iyang tuhod. Yan, nakaihi siya. Because of pain. No? So, niya, kaya ba pa sa hinungdan? Kaya wala mo ka. Okay, before, in our time, dapat dungan mo ka. Kung ingon galit ka nga, makoy gana. Galit sige ka. So that's why for me, there's part of being a Lord. I'm thankful that. Because I think, I'll be honest, dili ko trained to be a parent. I might be trained to be a spiritual parent, but I'm not trained to be a biological parent. So that is why ang mga parents, ang mga lola, kailangan grasya sa Ginoo. Aron masangkapan pa, kung sa ko nato, ay leader ba yata? Ano ta? Leader ta. Bisag unsa-unsa balihon nato. So, ang pangutana diri, kay nabasa mata sa kinabuhi ni Pablo, kini si Pablo, leader man siya sa Ephesians, pero kini iyang pag-istorya bitaw hinabi sa mga Ephesian elders, katapusan na ni. No, because after this, mapriso naman siya. And after sa pagkapriso niya, punta na siya o ulo. No? This is his 3rd missionary journey. No, kung ingon siya na, di na kita magkita. Pwede na lang ta magsulat, pero di na ta magkita. This is my last visit. Okay? So as a leader, gusto niya na itugyan ang mga leader sa Ephesian Church dito sa Ginoo. Kaya nga naman, that once nga mapriso na si Pablo, daghan ang mga butang na dili niya mahinga. Okay? Kung kita po, no? As leaders, mura putag na priso. Mapriso ta sa atong pagbangga sa atong mga anak. Muna bisag, lamin na galimon,
Di na ito mahimo. Gabi ka kayo. Because we are in that position. So kung nabuta na din na ito mahimo, di na po nabuta na din, punta kakita kung asa sila. Punta kayo ba kung asa sila? Abi na ito na sila sa eskwelahan. Tuwa na is burangkay. No? So, Lord, okay ba ako asa na? Nasa mamuwal-buwal? No? Nilangin dito sa school, pero wala dito. No? Kung kita ang CCTV, wala dito, Lord. No? So, ang ako na lang mahimo, Lord, ako na siya kiplitihan, tanan, hihimo na ako, is to entrust my children into your loving care. And that is leadership. That is leadership, mga iso. That's why ang question diri, how can spiritual leaders remain faithful, resolute, and dependent to God's grace? No? Kung saan man na ang leader, bisan sa iyang mga kahuyan mo, kapakyasan, kahalbahan sa kinabuhi, magpabilit siya nga matinumanon sa pagtawag sa Ginoo sa iyang pagka-leader. Magiging resolute, ligon siya. Na dili siya matuyog, mga igsoon. And dependent to God's grace. No? Nga musandig kanunay sa grasya sa Ginoo. Okay? Next year, 2026, ang ato mga ate, bukat ning masamong sa ilahang abaga. No, they will become leaders. No? Sa Visayas Presbyterian level. And you can just imagine nga atong Visayas Presbyterian is not that united. No, na mga churches nga musabotahi sa atua. Okay? But then, I am positive. Kaya nga naman, kung ibutang ka diya sa Ginoo, the Lord will honor everything na imong pagahimo. Pero balik na sa question, how can spiritual leaders remain faithful, mga iso? Sama ni Pablo, resolute and dependent to God's grace. No? Upat ni, medyo taas, ako paspason as much as possible, please pray for me. Number one, na itong pagahimoon, dapat na ay pastoral retrospection. No? Kanunay nimo hinumduman ang panahon nga gitawag ka sa Ginoo aron na leader. I will be honest with you, sa 15 years na ko nga pagpamastor sa Mahayahay Bangkal, lapas lipo kahigayon pangutan na sa Timay na gusto kong surrender. No? Because for me, murag maghandog ko, basta na lang may problema, maghandog tayo ko sa among bukid. Di ko magutman dito. Di ba na? No? Mag-waiter lang po tayo dito. Ano, nanak may bugas. Mamutos lang bangga. Wala. Okay? Mutabang lang og sanggi sa mais. Tabag muna. But then, kanunay ko painumduman ni Ate May nga you need to remember sa diyang gitawag ka sa Ginoo. Kung kita po, kung ginikanan ka, sometimes gusto na mo surrender sa iyong pagkaginikanan. Dumdumi ang panahon na gitawag ka sa Ginoo aron mahimong ginikanan. Amen ba? Amen. Dumdumi ang higayon na gitawag ka sa Ginoo aron mahimong apukan. Dumdumi ang higayon na gitawag ka sa Ginoo aron mahimong leader in your own right. Muna ginatawag ng pastoral retrospection. O kada punto din mga igsoon, ako ning bahilon katulog. There's this ethos, there's this pathos, and there's this logos. Ako malikon? Ethos, pathos, and logos. No? Tanawan ko ang verse 18 sa chapter 20 mga igsoon. Ingon din sa pulong sa Ginoo sa pag-abot nila, ningon siya nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon. Samtang ako ubad pagkaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asia. Mao ni ang ethos. You know what is an ethos? Ethos is your core values. Yes, masipyan ka. No? Pero dili mausab kung kinsa ka. Okay? Masipyan ka pero dili mausab kung kinsa ka, who you are. Yung imong ethos, your core values, ang imong prinsipyo, ingon nga anak sa Ginoo. So din sa verse 18, kitawag ni ang acquaintance nila is leading to spiritual fellowship. No? Acquaintance, nakaila sila kang Pablo. Kaya nga naman, 3 years, no? Nagkuyog sila.
Kang Pablo mga igsoon. Ephesian elders acquainted with Paul's lifestyle. Nari sa verse 18 mga igsoon. Nasayod ka mo kung giunsa na ako paggamit ang tibuok kong panahon. Samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw sa pag-abot sa lalawigan sa Asia. Yes, daghang kasipyatan si Pablo, but the church knows who Paul is. No? So that is why ang mga anak, bisag masipyat ang gilikanan, akong tawag, hinumdumi ang positibo ng mga panungduman sa inyong mga ginikanan. Okay? Grabe. Ako saksi ko kay, ako may pastor dire, ang pinadugayan. 15 years back, di ba? Kuya George, kapit na ni mo retire. Kung sa edad lang hinumduman, but then, sometimes ako ang wow, hindi na din. No? Na kailangan pa niya, iya pang-i-push, iya kaugaling mo. Kay bata pa niya mga anak. Okay? Si Jay o si Sipin, no? Na anak na special. Ang fear anak, kung wala na sila. Moto'y akong gi-share ka, Joson o ka Brother Peter. Kay nagahimo bikaron o ka na safe family for children. Hopefully, pray nato. No? I know, daghang mga na mga broken families, na ako'y mga dysfunctional families. Okay? So, pero dili, bisag na mga kasipyatan ng inyong panimalay, kanunay mong hinumduman dili ang maot, kundi ang mga maayo. Amin ba? Amen. Because we are families. We are not enemies. Okay? Mo ang gusto, this is the leadership style. Ang ethos nato, atong core values, that we always remember the good things. Kung saan man yung pathos. Pathos, no? Kasi gastali diri og medicine, diri gikan ang tanan nga kanang pathology. No? Ang pathos, because pathos in Greek means pain. It's a study of pain. So na kay prinsipyo, na kay core values, pero ipaagi sa Ginoo, paagion ka sa Ginoo, paagion sa Ginoo imong prinsipyo sa kasakit, sa problema, sa mga kahagbaan sa kinabuhi. Kung saan pathos diri, no? Kung saan pain ni pathos ang nangalagad as a leader. Tanaw na ang verse 19 mga igsoon. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha. Nagkalagad ako ingon nga sudugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay nga midangat ka na kung gumikan sa mga daotang daraw sa mga Hudiyo. So, duha ni humble service and duha ka humble service na amidst tears and amidst tribulations. Bisan nagluha na ka, apan kay nanglabi mo, gihapon mo, padayon sa pagpanalagad sa Ginoo. Amin ba? Bisan nagluha na ka, nasakitan na ka, as ginikanan, kay nanglan mo padayon kang panalagad para sa imong pamilya o sa Ginoo. Amin ba mga igsoon? Another humble service is amidst tribulations. Bisan daghang mga kalisdanan, daghang mga tentasyon, daghang mga kapakyasan mga igsoon, kailangan mong padayon ka. That is leadership. No? Leaders will never retreat. Sa to, no retreat, no surrender. Because you're a leader. No? So, maunin din mga igsoon, naa kay prinsipyo, ang ethos, then ang imong prinsipyo, ipaagi sa Ginoo sa pathos, which is pain. And then, kung mahulman na, naa kay message sa imong kinabuhi. Ang ginatawag na Logos. No? In fact, Jesus is described as the Logos. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Katong word sa Greek, ana is Logos. No? So, imong diri ni Pablo, makita nato din mga igsoon, ang apostolic courage. No? Nasa verse 20 mga igsoon, nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. No, ang iyang message is not by convenience but fidelity to God's word. Huwag nagpasabot nga nasipyat ka, di na kamuwali ani. Kaya nang lang gihapon ni mumuwali.
Mga igsoon. That's apostolic courage. Another is apostolic inclusivity, defined by preaching the gospel to all people. Huwag kay gipili. No? Huwag kay gipili, mga igsoon. Labi na sa simbahan, hindi ka dapat mamili. Kailangan imong ihatag ang tanan nimong serbisyo sa tanang tao o sa tanang matang sa tao, mga igsoon. No? Tanan nato sa verse 21. Ingon diri sa word ni God, giawhag ko ang mga Hudiyo o mga dili-Hudiyo sa paghinulsol o sa pagbabalik ngadto sa Dios o sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ang atong lesson karong buntaga, mga igsoon, is this, no? Leaders must model integrity. No? Consistent teaching, kung saan yung integrity? Consistent teaching, humility, and openness. Importante dito, no? Consistent. Kung saan yung consistent? Makanunayon. No? Pero naay pagpaubos. And then naay openness. No? If you see something in me, then say it. Tell it. No? Not to destroy, but to restore. Not to destroy, but to discipline. Mga igsoon. Leaders must model integrity, no? Consistent teaching, humility, and openness. Another lesson din, mga igsoon, our credibility kung leader ta lies not in our perfection. Wala sa perfection ang kredibilidad. Wala yung kay simpihan. Dili diha. No? Kahit kung kada simpihan nato, mundang ka sa pagka-leader, wala na yung ginikanan nun. Ano ba? Wala na yung ginikanan nun, mga igsoon. Nasipyan ko, hindi na ako mag-ginikanan, mauwang na kumimo. Sorry kayo, ha? No, di na ako takos na imong ginikanan. Nasipyan na magluto. Wala nga na. Or apuhan. Di na kumimo apuhan sa pagkaroon kayo. Nasipyan ko. No. Our credibility lies not on our perfection, but on what? On faithful, transparent service. No. That you are open enough to say that I'm wrong. And mind you, kitang tanan mga leaders diri. Amin ba? Amen. So, muna din mga igsoon. Ang una, pastoral retrospection. Katong nag-notes, no? Ay magkabalak ka, kung kinanggal yung ninyo, I will upload this sa atong GC. Ikaduha, I need to step up my ang akong oras, no? Is prophetic resolve. No? Dapat na kayo ginatawag ng prophetic resolve. Ingon na magwawali. Kining prophetic, dito na ngayon, mananagnak. Ang meaning ani is magwawali. Sa Bible, every time nag-isgutan ng prophet, magwawali yun na siya. Na ay resolve, mga igsoon. No? Na siya ay kanabitang desidido. Pagka-desidido, mga igsoon. Na nasa verse 22. Tanaw to ang verse 22, mga igsoon. O karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako dito. Actually, although ingon siya ko siya masayod, kapanaan na siya ang tawag na sa English is inkling. Nung dito gid siya magsugod ang iyang kamatayon. Apan desidido siya nga mupadayon. No? So as a leader, no, dili ta dapat kana bitang atras apan. We need to be decided, especially for the Lord. Kung saan ito sa ating prophetic resolve, the mission is far more important than the commissioner. Ang tahas mas importante kaysa kitahasan. Okay? Kasabot mo ato. And that is why Christian leaders sayon na kayo nato mo sacrifice. Sacrifice is very easy sa Christian leader because ang Christian leader mission is more important than the commissioner. The word of God is more important than us. Ang akong tahas diri sa pagpamaster mas importante kaysa sa akong panglawas sa tinuod. Mas importante kaysa sa akong safety. Mas importante
kaysa sa unsay akong benepisyo. No? Istorya dito, na isa sa atong mga kaubanan, no? Na amigo niya, may maganda ng mga pastor, no? Banda lang, no? But now, akong hingna ng brother na, hingna nga, pilas sweldo sa inyong pastor dito. Kanyang pangutan daw, makaingon pa ba siya na now mag-part? May galing atong brother dito na dilit na pastor, now mag-part. Amin ba mga iso? Because mission is more important. If a Christian leader fails, anybody can replace him. That leader is replaceable because the mission is more important than the person. Muna ang ethos nato, muna ang atong core values mga iso. So kanang na core values, kanang nga prinsipyo, again, kailangan mo agi of pathos. Isa ganyan pathos? Pain. Unsa ang pathos? Pain. Unsa ang pathos diri ni Paul? Una, uncertainty of the workers' safety. Sa 15 years na ako diri, grabe ang among safety. No? Kapila namin mga gabayan o bato, kapila mahapit kuan, no? Kung bato si Ate May, yung akong batongon, ignon ka in your face, hindi atay ka. No? In your face. For 15 years. Nice. But then you need to continue. The pain there is uncertain of the worker's safety. Dili safe ang worker, dili safe ang pastor. Masay pa ang congressman. Mabisa ka itong ng rape, grabe ka safe. But the pastor is never safe. A true pastor. Certainty of the servant's hardship. Uncertain, pero uncertain dali unsa wala kasiguruhan sa iyang safety, pero unsa ay sigurado sa leader? Ang hardship. The hardship. Ang kalisod, mga iso. Ang kalisod. And this is pain. Para mulikon ang atong prinsipyo, kailangan mo aginig pain. Kailangan mo aginig pato so that moabot sa locus. The word, the pure word, the message. Na diri mga iso, ang message diri, no? Sa prophetic resolve. The race of testifying the good news of God's grace. Nana diri sa verse 24, no? Apan giisip ko nga akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa may balita sa grasya sa Dios. Sa Bisaya nawala na sa translation. Pero diri ang diri sa English, isa na ESV, giisbutan niya ang race. No? Usa ka lumba, so naay urgency. And then, usa ka stewardship of testifying the good news. Hindi yan lang mga igsoon sa atong leadership. Mauni ang message nato. Ingon nga mga leaders sa atong panimalay. Ingon nga mga leaders, mga igsoon, sa tagsa-tagsa nga mga panon nga kundi ihatag nato sa Ginoo. Ang lesson diri mauni, leaders must embrace spirit-led resolve. No? Mga igsoon. Even when the path is costly. Kinahanglan ang ato mga desisyon is spirit-led. Bisan kung nasipyat na ka, kailangan dili na nimo dumagag og another nasipyat. We need a spirit-led resolve, mga igsoon. Another lesson is this. Faithfulness means valuing mission over gain or safety. Kinahanglan mas importante ang mission nga ihatag nato sa Ginoo kaysa sa atong unsay atong makuha. Kaysa sa atong safety, mga igsoon. That's a true leader. No? Dili kay tungod kay makayo siya manulti. Dili tungod kay influensyado siya. No. A true Christian leader is faithful. He or she values mission over gain or safety. Ikatulong mga igsoon, nadiri ang prophetic awareness. No? Sa kidugay ako pagpangalagan sa Ginoo na ay mga kalapitang impression ng Ginoo na sometimes mura makita nimo ang future, no?
That's prophetic awareness mga igsoon. Mo niya nahitabo kang po. Tanaw na to ang verse 25. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios ug karon nasayod ako. Kabaw na gid siya. Nasayod ako nga dili na kita magkita usab. Wa siya mo ingon nga pukol magkita na ta. Dili. Final, na finality ang iyang message. Dili na ta magkita. Nana siya prophetic awareness as leader mga igsoon kay nanglan kabalo ta. Nagkuhapit na taguhaon sa Ginoo. Actually, para kung hapit na taguhaon sa Ginoo mga igsoon, and then pagtanaw nimo sa imong pamilya, bata pa man Lord. Then you know what to do. You need to arrange your family. You need to do the things you need to do mga igsoon as a leader. Okay. Ang unang prognosis ako as a doctor is I only have 4 years. Hindi mo si Doc na naman si Jane dito patupira sa buhay. But then, ako lang ginawa. Okay, Lord, I'll do my best. That was 2023. No? So kung ihapon to, 24, 25, last na ako next year. No? But then, last na mo nga check-up na si Doc na praise God, Pastor. No? Although wala ni-improve ang 40%, pero i-strengthen ang 40% to the point na makaya niya ang 60% ng patay na. Makaya niya magtrabaho as a 40%. Kaya ako yan. So we need to pray and then be faithful sa nanatambal para makuha na magpadayon. So there must be an awareness mga igsoon kita. Kung asa rata kung dili nga talutag kagawala kunya ang ato mga nahabilin mahangin. Amin ba mga igsoon? That is leadership. Di ta magpakara. Okay? Di ta magpakara. And that is why when I had an operation, no, naman to si elder nag-meeting me. During my heart attack, no, I had 2 to 3 meetings. Okay, Boss Erwin natin. No? Kaya abi na ako, mau na to eh. And that was Sunday. So, I had 3 meetings with Pastor Bernard and Elder, and then ang mga leaders sa inyo. Na okay, just in case. Na mauni ang programa next year, sa 2024. Because we need to have a prophetic awareness, mga iso. You need to know, no? Ang kinahanglan kabalo ka na dili nato biyaan ang mga atong mga mahal sa kinabuhi na hangin mga igsoon. So this is the ethos. This is the kuan nato mga igsoon, ang atong core values. We need to be a prophetic watchman. And then we need to have another, ibalik ang apostolic courage. Pero mo focus mo sa prophetic watchman, tungod ibalik naman ako ang apostolic courage. Kung saan yung prophetic watchman, magbalantay. Kung saan ang prophetic watchman, guiltless from the spiritual destruction of others. Dapat kita as a leader, dili ta pasingandan nga na-impyerno sila tungod nato. Amen ba mga igsoon? Amen. Ingong nga mga ginikanan, dapat dili mamasangin ang mga anak nato nga pa, ma, na-impyerno ko tungod nimo. Wala po'y mga membro diri nga mamasangin kang Pastor Ayan nga na-impyerno ko tungod nimo. Mga igsoon. Asa man ang verse mga igsoon? Tanaw na to diri ang prophetic awareness. No? In verse 26. Ingon diri sa verse 26 mga igsoon, busa nini adlaw. Sultihan ko kamo sa walay paglipod. Nagkon aduna man kaninyo dili maluwas. Ayaw ako ninyo pasuna. Why? Wala pasabot ng perfecto si Pablo. Ang meaning ani kung masipyat ka o naa kay nasipyatan ng tao, ang tuwa ang tao, pangayo pasaylo. Kung di siya pasaylo, ang responsibilidad naa na niya. Kaya kung tinuod siya ng Kristohanon, kinahanglan o obligado siya mupasaylo. Kung kana na dili pagpasaylo makapaimpirno ng niya, dili na nimo bago.
Amin ba mga igsoon? That is a prophetic watchman. Prophetic watchman doesn't need to be perfect. What you need to be is this: kung masigyan ka, mga igsoon, samtang nahimo kang magbalantay, then you need to ask forgiveness. Aron, walay mga pamasangin na naimpirno sila tungod nimo mga igsoon. Mao ni ang ethos nato. This is our core values, and of course, no? Of course, mga igsoon, na ay pain na iagi ka sa pain ana nga prinsipyo. Kung sa ang pain ana katong kang Paul, physically absent but spiritually present. Tungod kay St. Paul, ingon siya muna niya ang katapusan. So sa inyong silimbahon, I am spiritually present but physically absent. Wala pasabot ang kalag ni Pablo kuyog nila. No? Meaning, ang prayer ni Pablo na ang kanunay sa mga simbahan o ang pagpanudlog ni Pablo magpabilin sa mga simbahan. Apan, unfortunately, dili na niya sila makamagod. Ingani po ang leader. Kaya nang ibawon nato kanus at akuhaon nito. At atong paningkamutan mabisag wala na. We are still spiritually present sa atong mga bahag sa kinabuhi. Amin ba mga igsoon? Even though we are physically absent. Tanaw na ito mga igsoon, ang Colossians 2:5. Timan ilaman ninyo ang atong Acts chapter 20. No? Sa Colossians chapter 2 verse 5. Mao gyud ang gisulti ni Pablo mga igsoon. Kay bisan tuod wala ako diha. Uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kapusan o sa kaligpon sa inyong pagturo kay Kristo. Kung galit diri mga igsoon, ang inyong pastor, manikamot jud na naagid na kauban ninyo sa silimbahan. Kay naagid tagna nga wala ka. No? That is why after my operation on Tuesday, I was in ICU for 2 days. No? And I was released Thursday. Pagka Saturday, early morning, kuyog ko ninyo sa Donver meeting na Guwali. Because kung sa prinsipyo nato, especially leader, dili tang absent sa simbahan unless naata sa intensive care unit. Amin ba mga igsoon? Amen. Naka-absent rin yung pastor Miyerkules. Hindi ka ito Miyerkules ang inyong pastor na sa ICU. Mauna ang pagpangalagan sa Ginoo. Physically absent but spiritually present. And because of that, we will be having a much purer message ang donors. Kung sa ang mandate, bishop's role is to overseer. No? Kita ng mga leader dapat bantay kita. Bantayan din nato ang atong mga ginikanan. No? And then another mandate there is pastoral role. Mga igsoon. Kung sa maning bishop's role, no? Ang mubantay. Tanaw na ito ang verse 28. Ingon diri sa pulong sa Ginoo, bantayan ninyo. Kaya ang meaning man sa bishop or episcopos is watcher. No? Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nagitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at imana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iya. No? Mao ni ang meaning sa bishop and pastoral role. Another thing na ay caution. No? Na ay sa caution sa Bisaya. Kada bitaw mga mensahe nga ihatagan ka og kada bitaw warning. No? Unsa ni siya ang caution na ay external intrusion ug na ay internal corruption mga igsoon. Mabisan sa atong panimalay. No? Unsa ni external intrusion? Tanaw na to ang verse 29. Ingon dinhi sa pulong sa Ginoo mga igsoon, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhawon kamo sa mapintas nga mga lubo ug wala sila sayloan sa panon sa mga
magtotoo. Na ay mo atake. No? Sa simbahan. And usually, ang atake na ba sa simbahan, wala'y pakialam sa simbahan. Ang iya lang gusto na mabungkag ang simbahan. Handa ako yung ginatawag na internal corruption. Pag-ingon ako kanina ng sleepers. Saan yung sleepers? People who grew up in the church and became enemy of the church. And I pray na wala'y enemy of the church diri. Amen ba? Amen. Na ako'y bukag na testimony. Ang uban namin nakabalik. Sa seminary na pag nako, na student dito na ni gusto para makahawa ang sa professor. Ako silang giwarningan na instead papahawaon, pasayloon ang professor because there might be a bigger damage, no, kung mahawa siya kesa sa marisol. Ang ipili nila tatlo. Diba po after na di papahawa ang professor, apel ko, na ninakaw ka ng puli, upat ka professor ang nawala. And then 5 ka-support ang nawala. Apel ka itong ibirma. Kung sila kabalo, nag-isuportaan tayo sila. Could you imagine they were blind? Ibirma ka sa inyong supporter. Nang pagpirma rin mo, wala na kayo support. And then katong ilahang gikuan, wala na ron sa seminar. Because ang promise man kung papawa ko ni mga professor, mubalik siya ang eskwela. Kapag karon, mura dili na siya Christian. So the damage was bigger. Instead nga, gipasaylo na lang ng tatlo o gidisiplina. Amin ba mga iso? There must be a learning. So meaning, kato siya na ay intrusion and corruption. Siya ang nakapabungka. Mga iso. And this is what I don't want to happen ani masimbahan. That's why in this church, we need to choose forgiveness over distraction. Amin ba mga iso? Amen. Importante din. Ang lesson diri, mao leaders must guard themselves and the flock. No? Kita ng mga leaders, ato kung batay na itong pagkalimot. Kung masipyat ka, be open. Yes, masipyat ko. Give me time to change. Give me time to arrange myself. Give me time to decide whether mo exit ko or mo padayon ko. Okay? Moni ang quandary. Leaders must guard themselves and the flock. Another exhortation dari mga exhort. Vigilance means discerning and protecting. No? It must be protecting, not destroying. Moni diri ang sa Ephesian church. That's why ingon ni Paul, iman-igin ninyo. Kaya inighawa na ako. No? Inighawa na ako mga exhort. Okay. Vigilance means discerning deception, confronting distortion, and protecting the vulnerable. In fact, dito na seminary lang, doon tayo ko na hindi lang ko usa kabaga. I think to do. Fortunately, katura siya ang kuhan niya, pero nag-guilty siya. So that is why mga igsoon, we need to be very careful ang atong yung itugyan sa Ginoo. Ang atong pamilya, ang atong simbahan, o ang atong kinabuhi. Amin ba mga igsoon? Amen. Natapusan na yung pastoral commendation. Ano yung pinaka gusto na akong i-share ninyo? Ato akong ingon, ang pagtugyan. Ang pagtugyan. No? When I was in the operating room, half asleep ko kay naaman ng buwan na nagkaroon dili sakit pa. Pero sakit man din gihapon guys, basta heart. Gihatagan ka ng anesthesia, pero sakit man gihapon. Basta heart na ba? So, ko ng doktor na, Sir, kailangan naman mo bypass.
Anak ko, ilan mo bypass? Ilan bang bypass din? Mga 2 million, no? Anak ko, Dok, na ako po lang itong biyan sa Ginoo. Kato lang original na tuwang tanan. So sa tulo ka bara, duhara ang natagtala para isa na. But then, in my mind, in my heart, Lord, whatever happens, kapit gitawag si Jim kasi ati may manggol, kakuya po na. No, kailan na siya ka-istorya. So I said, Lord, whatever happens, please take care of Grace Point. Please take care of all families in Grace Point, and please take care of Ate May. No? May gali, ang ako mama ningon na kaya pag nakadungo mas mama. Dahil, ayaw ko pala kami sa konsumentan ko ni Bunji. Kaya Bunji ko na ako hanggang. Dire lang ka sa mua. No? Ako yung mobile splitting. Dire, ayaw ka bala ka. No? Ayaw ka bala ka. You are safe with us. Sabi Doria. Right. That is why, kung naay mahitabo sa itong kinabuhi, kailangan yun ang imong itugyan mga isuon, ang imong palimanan, ang imong kinabuhi, ang imong ugma, ang imong mga anak, ang imong mga apo, ang imong mga apo sa tuhod, sa Ginoo. Amen? Amen. No? Muna yung pastoral commendation. Tanaw ang verse 32. Sa verse 32, mga isuon, ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalikod siya o makahatag kaninyo sa mga palulundon na gitagana alang sa tanang katawhan na iyang kibalaan. Asa siya itugyan? Sa Diyos o sa pulong sa Diyos. Okay? Ayaw itugyan sa inyong parente. No? Inyong mga anak, itugyan niyo sa parente. May mga tihugas. No? May mga tinglaba. May mga tinglimpyo. Sugupon ka na dito. Okay? Sa iyo na kayo katasabutan. No? Apat asa na ito yan? Sa Ginoo. Sa Ginoo mga igsoon. This is the ethos. Denial of covetousness in Pablo. No? So, dili na ta mangandoy. Namupitong ganahan ko sa mga pangandoy sa mga ginikanan. Ang ilan na ko may pangandoy ko, no? Ang ilan lang yung mga anak. Amin ba? So, wala na kita pangandoy yun. Wala na illicit longing to what belongs to another. Ang mga anak, mangandoy na sila. No, brilliance. Mangandoy brilliance, mangandoy kung sa natin. No, mangandoy nasa wapot. No, nasa bulaan, buwal-buwal. No, picture dito. Nag-abot ko diri ha? Sa Mars? No, ano? Pero kita nga mga ginikanan, biological parent and spiritual parent, dapat wala na tayo pangandoy mga isang. Ang pangandoy nato, ang ato na lang sako. Amin ba? Ang ato na lang mga anak. Atong itugyan mga iso sa Ginoo. No? Kaya nga naman, aron kung sa may mahitabo nila, handap ka. Handap ka. Whether mo decide ang Ginoo nga disiplinahon sila, o panalaginan sila. This is the ethos. Another is dapat na ay self-reliance. Self-service and fellow service. Dili magsalig sa uban, kundi magsalig sa Ginoo, mga igsoon. Another na ethos, not only self-reliance but clarity. Ano sa clarity? Helping the weak. Kung kinsa ang weak karon, mo ito'y tabangan. Sometimes magod ang weakness ng mga missionary, ang tabangan katong nag-awas-awas na ang panalangin. Mo naman mo ito'y tabangan. Pero kita, we need to help the weak. Sa atong family kinsa ambot. Niini kasimbahan kinsa ambot. Then mao to ang atong tabangan ng Hesus. That is our ethos. Ang pathos mo ni same. Kaya maabot ang panahon that we will become sa physically absent but spiritually present. Maabot yun ang panahon. Itaga na nimo sa bato. No? So dapat ang atong pag-ampo nag-una na kanina dito sa future. No? Ang atong pag-andam alam kanina. No? Nag-una na dito. That is our purpose. Ang pure word mga igsoon sa
Nganong ato siyang i-commit? Because there's a transfer of responsibility. Kang kinsa man, kang God. No? Transfer of responsibility to the Word. Ako nagbalik ko. So that is why, mao niya, for example, bumalik ko sa mga bata mo, ayaw mo pagbuya-buya o pili Kristohan. Now, dili man ko ka buot. Di man ko ka pukong. Di man ko ka tuok. Pwede ba mo mga biological children. So, naarag yung limitasyon na nakuha ko, di ba? Ikaduha, nilong ko ha. Ayaw mo pagpagdada o unbelievers. Kanya mo ato mo asa na dapit, kanya mo himo mo mga buta na dili makapahimaya sa Ginoo. Tataw na sa Bible. Pero limitado ang akong nawas. Dili ko kakuyog-kuyog ninyong kanunay. Kung sa'y angay mahimo, itugyan sa Ginoo. O magpasalamat mo mga batan. Because in the Bible na ito ka klase ng pagtugyan. Pagtugyan sa Ginoo o pagtugyan ng Satanas. And Pastor Ian has always been praying. Wala din ko ka-pray na Lord, inintawanan na ako na nangitugyan ng Satanas. For 15 years na ako magpagpanalagad, I have always been praying, Lord, ako na nangitugyan sa imo mga kapatid. Dapat yung anak po mga igsoon because limitado. Matagay bausta sa atong mga anak, abi nato nasa eskwelahan. Yan natin sa sitingan. And that's very dangerous. That's very dangerous. We can only do so much. And kailangan ato silang itugyan sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Ang lesson ni Rimoni, leaders must depend not on themselves, but on the Word of God. No? Ikaduha diri, ministerial integrity is entrusting the flock to Christ. Lord, ikaw na'y bahala, Lord, pag-usab sa kasing-kasing na akong anak. Ikaw na'y bahala, Lord, nga isang ko anak ko, pero nagpadayon siya pangalagad sa Ginoo. Sa pagtapos mga igsoon, the church is vulnerable. Leaders must guard and entrust. Asa na ito i-entrust? Sa Ginoo. Ang igsoon, we need to entrust our family to the grace of God. May the good Lord continue to bless His word as we read and meditate on His word.